Hello guys. Sa video ito guys, no, pag-usapan naman natin yung tungkol sa idolatry or pagsamba natin sa mga idols. Kasi marami sa atin walang alam regarding sa idolatry. Hindi natin alam na nag-commit na pala tayo ng kasalanan kasi wala tayong idea, di ba? Kahit ako guys, aaminin ko sa inyo, guilty ako dito sa kasalanan na idolatry na ito. Kung hindi ko pa siya nabasa sa Bible, pati ako, wala din akong idea na nagkasala na pala ako sa Panginoon. Kasi alam niyo na guys, no, mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos ang idolatry na to or ang pagsamba natin sa mga idol natin, di ba? Tatalakayin natin dito guys, no, ano nga ba ang ibig sabihin ng idolatry? Paano nyo nga ba malaman na na-commit nyo na pala itong kasalanan na to na idolatry? Ang idolatry na ito guys, no, ito yung mga bagay or mga gawain natin sa araw-araw or mga tao na sinasamba natin. Lahat ng mga bagay, lahat ng mga tao or mga gawain na pinag-uukulan natin ng panahon guys, pinag-aksayahan natin ng oras natin or saan natin ginugugol ang oras natin sa maghapon guys. Yung mga ano na yan, yung mga bagay na yan guys, yan yung tinatawag na idolatry. Kung saan nyo ginugugol ang oras nyo, yung panahon nyo, saan nyo nga ba nauubos yung oras nyo sa maghapon, ano nga bang ginagawa nyo sa maghapon, pinagkakaabalahan nyo sa buhay nyo, yan yung tinatawag na idolatry guys. Patunayan ko sa inyo guys, no, na itong idolatry na ito guys, mahigpit talaga itong pinagbabawal ng Diyos guys. Babasahin ko sa inyo para malaman nyo din, no. Basahin natin guys yung Galatians chapter 4 verse 3 to 8. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them, nor serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generations of those who hate me, but showing mercy to thousands to those who love me and keep my commandments. O diba? Mahigpit na pinagbabawal sa atin ng Diyos na huwag nga tayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kadalasan sa atin, no, pinagkakaabalahan natin guys, no, yung halimbawa ay ano guys, na may mga ina-idolize kayo ng mga celebrity, no. Talagang yung iba, die-hard fan talaga sila, as in, talagang ginugugol nila yung panahon, inuubos nila yung oras doon sa panonood or sa pagsubaybay ng mga idol nila. Yung iba gumagawa pa ng mga fans club. Talagang bawal na bawal yan guys, kasi nga kasama yan sa mga idols at saka pati yung ano natin, no, pag-cellphone natin sa maghapon, no, yung oras natin inuubos natin sa pag-cellphone, sinasayang natin yung oras natin sa pag-cellphone. Kasama yan sa idols guys, at saka syempre yung trabaho natin kasama yan sa idols. Di ba yung panahon natin, oras natin na uubos sa trabaho, kasama din yan sa idols, kasi nga kabilin-bilinan sa atin ni God na you shall have no other God before me. Kasi dapat ano, dapat siya yung unahin natin guys, siya yung sambahin natin kasi siya yung nagbigay ng buhay natin, di ba? Kaya tayo ngayon nandito sa earth kasi binigyan tayo ng pagkakataon ni God na mabuhay. Pinahiram niya tayo ng buhay, tapos lahat ng ano, mga needs natin, pinagkaloob niya, di ba? Mula sa ano yan, tirahan natin, pagkain natin yan, blessings yan, galing kay God. Tapos kinakalimutan natin siya, inuuna natin yung mga walang kwentang bagay na yan. Dapat siya yung unahin natin, dapat siya yung i-worship natin. Tapos yung iba, kasama sa ano guys, idols, yung nag-worship tayo sa mga larawan or mga image or saka yung mga estatwa na yan or mga rebulto na yan, lahat ng mga bagay gawa ng tao guys, no, na wino-worship natin or sinasamba natin, kasama yan sa mga idols. Kasi ang sabi ni God, kung tayo ay mag-worship sa Kanya, direct na sa Kanya, wag na nating idaan sa mga rebulto na yan, wag na nating idaan sa mga larawan na yan na gawa likha ng tao yan. Mahigpit na pinagbabawal sa atin yan kasi kasama yan sa idolatry. Tapos basahin ko pa sa inyo guys yung
Nakalagay dito sa Bible na pinagbabawal sa atin yung pagsamba natin sa mga idols. Basahin nyo yung 1 John chapter 5 verse 21. Little children, keep yourselves from idols. O diba? Nagbabawal nga sa atin na huwag tayong sumamba sa mga idols, yung mga Diyos-Diyosan, mga false god. Kasi daw, kapag ikaw ay sumamba sa idols, ang sabi dito, ang mangyayari sa inyo kung kayo ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, basahin natin yung Isaiah chapter 45 verse 20, those who regard worthless idols forsake their own mercy, di ba? Yun dang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga idols, parang tinalikuran nyo na rin daw yung blessings na nagmula kay God. Parang mapapalayo kayo kay God. Siyempre, di ba si God is God of mercy, di ba? Diyos siya ng awa. Kung kayo ay inuuna nyo si God, i-worship nyo si God, di ba? Isa-shower niya sa inyo yung blessings niya. Kung talagang si God ang unahin natin, lahat ng mga prayer natin yan, sasagutin ni God yan kasi siya nga yung God of mercy. Pero kung tayo, inuuna natin yung pagsamba sa mga idols, mawawala lahat yan ng blessings. Kasi sabi ni God sa atin, kabilin-bilinan sa atin para maging blessed tayo, para pagkalooban niya tayo ng lahat ng mga pangangailangan natin. Sabi niya sa Matthew chapter 6 verse 33, but seek first the kingdom of God and the righteousness, and all these things will be added to you. Ano bang ibig sabihin nito? Kapag inuna daw natin si God, di ba? Kapag inuna natin siya, worship natin siya, sinunod natin yung mga commandments niya, pagkakaloob niya sa atin, lahat ng mga needs natin, yung mga pangangailangan natin. Ano nga ba yung mga pangangailangan natin sa araw-araw, di ba? Syempre, una na dyan yung pagkain natin, yung tirahan natin, yung damit natin, di ba? Yung mga sinusuot natin, at saka higit sa lahat diyan, ipagkakaloob niya sa atin yung magaganda at mabuting pamilya. Pagkaloob niya sa atin yung mga mabait na asawa, mabubuting mga anak. Lahat yan, ipagkakaloob yan sa atin ni God. Lahat ng mga needs natin, pangangailangan natin, ipagkakaloob niya yan basta inuna natin siya, i-worship natin siya, sundin natin lahat ng mga commandments niya, lumakad tayo sa matuwid na daan, ipagkakaloob niya sa atin lahat ng mga pangangailangan natin. Huwag lang tayong humiling ng sobra-sobra kasi yung iba, grabe kung humiling, pati pleasure nila, hinihiling na nila kay God. Alam nyo naman yung mga pleasure na yan, hindi yan kay God, sa evil yan. Kaya asahan nyo na kapag pati pleasure, hihilingin nyo kay God, asahan nyo na hindi yan ipagkaloob ni God sa inyo. Kasi hindi naman yan mga needs eh. Kung ano lang yung mga pangangailangan nyo, basta ay si God ang unahin nyo sa buhay nyo, di ba? Dapat lang naman talaga na unahin natin si God kasi wala tayo sa mundong ito kung wala ang Diyos. Napakalaki ng utang na loob natin sa Kanya. Yun palang buhay na ipinagkaloob niya sa atin, di ba? Napaka-bless na natin, nabigyan tayo ng chance na mabuhay tayo dito sa mundo. Tapos, hindi na natin siya naaalala, di ba? Humihinga tayo araw-araw dahil sa hangin na likha ni God para makahinga tayo. Tapos, kinakalimutan na natin siya. Yung paggising natin ng umaga, no, napaka-bless natin kasi hindi lahat ng tao nagigising ng umaga. Hindi man lang tayo makapagpasalamat. Dapat magising natin, mag-pray tayo, magpasalamat tayo dahil nagising pa tayo, binigyan tayo ng chance ni God para mabuhay pa, mabigyan pa ulit ng panibagong araw yung buhay natin. Nakauwi tayo ng ligtas, no? Galing sa lakad, galing sa trabaho. Hindi na natin naaalalang magpasalamat sa Diyos dahil ligtas tayo. Yung iba, hindi na nakakauwi ng buhay dahil nadidisgrasya sa daan, di ba? Dapat lahat yan, pinagpasalamat natin. Kumakain tayo ng mga masasarap na pagkain dahil binless tayo ni God. Kahit na tayo ay mga sinners, di ba? Pinagkakalooban pa rin tayo ng blessings, ng mga pagkain dahil kailangan natin yan sa pang-araw-araw natin. Pero naaalala niyo bang pasalamatan si God? Di ba hindi? Kadalasan sa atin, kain na lang agad, hindi man lang maalala yung Diyos na nagbigay ng blessings para makakain tayo, para patuloy tayong mabuhay, para magkaroon tayo ng malakas na katawan, di ba? Dapat inuuna natin si God, dapat yung panahon natin, maglaan tayo ng oras, maglaan tayo ng panahon, maglaan tayo ng oras para kay God, para i-worship siya, para mag-pray, para magpasalamat, magbasa ng mga
words of God, magbasa ng Bible, kasi yan ang gusto ni God, yan ang kalooban ni God sa atin, yan ang kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, ang unahin natin siya, kasi siya ay jealous God, diba? Huwag natin siyang galitin, huwag natin siyang hayaang magalit sa atin dahil sa mga ginagawa natin na pag-idol natin sa mga walang kakwinta-kwintang bagay or sa mga tao lang din na katulad natin, ina-idol natin, diba? Si God dapat ang i-idolize natin dahil siya ang katotohanan, siya lang yung napaka-faithful sa mga salita niya, 'di ba? Napakabuti ng Diyos sa atin, mahal niya tayong lahat sa kabila ng mga ginawa nating kasalanan, 'di ba? Sa kabila ng ginawa nating kasalanan, dapat ay tayo, entitled tayo na lahat tayo mapunta sa hell, pero dahil mahal tayo ni God, bilang patunay sa pagmamahal niya, binigay niya si Jesus Christ sa atin. Diba? Napatunayan natin yan sa John 3:16 na nakalagay doon, nakasaad doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Diba? Binigyan tayo ng chance. Kasi nga, mga makasalanan tayo, nakalimutan na natin si God, di ba? Mahal tayo ni God, tapos tayo wala tayong pagmamahal sa Kanya, di ba? Kadalasan talaga, at kadalasan kinalimutan na si God. Sana maging aral sa atin na yung idolatry na yan, hindi talaga magandang gawain yan dahil yung mga win-worship natin, anuman yung mga pinagkakaabalahan natin ng mga bagay, mga material na bagay na yan, hindi yan sa Diyos. Sa kalaban ni God yan, sa devil yang lahat ng yan, yung natin, pagsiselfon natin, natin ng pag-browse natin ng mga social media natin, panunood natin diyan sa social media, nauubos ang oras natin, pinag-aksayahan natin yan ng oras, pinag-uukulan natin ng panahon yan, mga entertainment yan, hindi yan kay God, sa devil yan, di ba? Malaking kasalanan kay God yung pag-idolize natin ng mga bagay-bagay na yan, mga temporaring bagay na yan, dahil hindi yan sa Kanya. Lahat ng mga bagay na likha ng tao, hindi dapat natin yan binu-worship, hindi natin yan dapat sinasamba. At saka yung mga kapwa natin na mga tao, ng mga sikat, mga celebrity, or sino man yang mga ina-idolize ninyo dyan dahil sikat, dahil ang ganda-ganda, or ano man yan, dahil ang galing-galing ina-idolize nyo, pinag-aaksayahan nyo ng panahon ng oras nyo, di ba? Si God dapat ang pag-ukulan natin ng panahon natin, doon natin ibubugol yung oras natin, yung panahon natin kay God, hindi sa mga tao na katulad lang din natin, hindi sa mga bagay na mga temporaring bagay lang yan. Kaya sana guys, sana lahat tayo mag-isip-isip na tayo guys, kung talagang interesado tayo guys na magbagong buhay guys. Walang imposible, hindi pa naman huli ang lahat. Binigyan, may chance pa tayo para sa pagbabagong buhay natin guys. Mag-isip-isip na tayo guys, Kailangan na nating magbalik loob sa Diyos habang hindi pa huli ang lahat. Be born again guys. Ngayon pa lang guys, magsisi na kayo sa mga kasalanan nyo. Magbalik loob na kayo sa Diyos. Tanggapin nyo na si Jesus Christ sa mga buhay nyo habang may time pa, habang may pagkakataon pa kayo guys. Dahil napakahaba na ng chance, napakahaba na ng panahon na binigay sa atin ni God. Sana huwag nating sayangin yung mga panahon na binigay sa atin ni God, Sana kumilos na tayo habang may oras pa tayo para hindi tayo magsisi sa bandang huli. At saka guys, ini-encourage ko kayo tulad ng sinabi ko sa mga nakaraang video ko. Kung ayaw nyong maniwala sa akin or ayaw nyong maniwala sa mga nagpipreach ng gospel ni God, bumili kayo ng Bible nyo. Marami naman kayong mga choices kung gusto nyo ng Tagalog para maintindihan nyo ng mabuti or gusto nyo ng English, meron yan guys, available yan guys. Bumili kayo, napakamura lang ng Bible para magkaroon kayo ng knowledge, magkaroon kayo ng wisdom about sa katotohanan, about sa mga salita ng Diyos para hindi tayo maliligaw ng landas, para hindi tayo gagawa ng mga bagay na ikakapahamak natin, Hindi tayo makalabag sa kautusan ng Diyos. Yun lang naman guys ang masishare ko sa inyo sa araw na ito. Sana may natutunan kayo sa akin, Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone. Bye-bye.